Brother Bungo doon sa kanyang Plaridel exploration. Isa rin itong haunted place din ba to, Brother B? Hindi, actually na-discoveryhan namin yan kasi nung pumunta kami doon, iba yung location na na pupuntahan dapat namin Bigla nagkwento yung mga taga-barangay. Barangay hall yan Talaga? Barangay hall, bigla nagkwento yung taga-barangay na dito, may bata dito, ganyan. So after nung pinuntahan namin na yung ginawa ng istorya ng ibang ghost hunter na lugar, nagsumbong kasi sa amin yung kapitan na may vlogger doon. Yung mga vlogger, wag kayong mag-imbento ng istorya. Hindi kasi advocacy ko kasi yung binong-debunker sa Ray. Tama, totoo yan. Kasi may mga ghost hunter na nag-imbento ng istorya doon sa Plaridel. Galit na galit yung kapitan sa inyo. Ano sabi? Balot. Ano bang sabi? Ano bang inimbento nila? Kasi ang sinabi nila, yung lugar daw na isang side na abandoned barangay daw. Pero small portion lang daw ng barangay yung kasi nilihis yung daan. Kaya mag-iingat kayong nagbibigay ng information doon. Parang ang pinalabas nila, buong barangay abandonado. Puro multo yun nandun. Mali naman yun. Oo. Yung part lang na yun ang naabandona kasi na-bypass na yung daan dahil iba na yung daan So, nung nagpaalam kami, nag-share din yung kapitan na dito sa barangay hall namin meron din na sige, after po ng pinuntahan namin, dapat namin puntahan, dito kami. Doon kami pumaldo ng evidence sa sa barangay. Sige, pakita nga natin yung part nung exploration na yun ni Brother Bungo. Gabi ng Mister. Yung naririnig nyo sa speaker ay isang psychic yon, si Ma'am Luna. Si Ma'am Luna ay kaibigan nila Boss Greg, kausap nila yon habang nag-i-investigate sila. Pero ako may sarili akong investigation. Naglalatag ako ng EMF meter at ng REM pad. Doon muna tayo sa scientific side, no? Kasi wala naman akong third eye Ang pangalan ko niya ay Constancia. Hindi na lang po kayo Constancia. So nakikita nyo, pumapalo yung EMF meter dyan sa may pinto. Yan daw yung opisina ng barangay secretary Yan yung nakausap namin kanina na haunted din daw dun sa opisina niya. Pero medyo skeptic pa ako. Wala na. Na-capture mo, pahinga ang kopya. Pailawin mo nga yan pag nandiyan. Uy, very good. Pasagarin mo. Constancia, name mo? Constancia. Pailaw nga ng Constancia, name mo. Pasagarin mo. Uy, very good. Tama na. Okay lang. Yung bata, so may hagdanan. Kasi meron dati ito. Nagpo-full scale, boy. Boy, lakas. May hagdanan. Daw po maraming tao. Well, nung napanood ko tong footage na to, so napanood ko siya, skeptic talaga ako kasi baka mamaya katulad na naman nung sa sementeryo na dahil sa signal ng cellphone kasi may nagla-live So tingnan natin, ang gagawin ko dyan kasi maglalatag ako ng pangalawang EMF meter. Kung papalo din yon, ibig sabihin talagang sa signal ng cellphone. Sige nga, dikitan mo ulit. Nag-isa-isa na. Gabi ng Mister. Actually, mahaba pa yun Di ba, Brother B? May part yun na kung panonoorin po nyo yung full vlog ni Brother Bungo sa kanyang YouTube channel. Anong title ito? Plaridel Ghost Adventure. Ghost Adventure. Meron pa yung part yun na may visual evidence pa yun may visual pa. Na yung talagang kita mo na every time na nakaka-capture kasi ako, dinidibang ko talaga. Ay, dapat lang. Ako talaga, katulad nung kanina, di ba? Yung sa EMF meter na nilagay dun sa, dun sa pintuan,
pumapalo. Skeptic ako kasi may nagla-live sa amin. Baka mamaya signal ng cellphone yung pumapasok dun sa... Ang ginawa ko, dinalawang EMF meter ko. Oo. Isa dun sa pinto, isa dun sa tabi lang niya. Kung signal ng cellphone yun, dapat parehas na papalo yun dahil covered Kasi siya. isa Even lang dun sa naman may na kwarto, wave yun ng energy. Oo. So, ibig So, sabihin dun lang. Tapos so- yung sinasabi ko na, tama na. Natutunan ko, shoutout Sir Ed. Natutunan ko kasi kay Sir Ed na nauubos yung energy na sinisip-sip na multo eh. Yes, actually. Kaya pagka Tama. binigyan niya ng effort yun, tama na, tipirin mo muna para Oo. pag may hiningi pa kaming sagot sa'yo, makakapagbigay ka pa. Saka maganda yung ganun na nagiging cooperative yung entity. So, yun talagang magandang Dapat ipakita. dapat ikaw ang kumontrol sa kanila. Yes, Hindi kasi- yung sila ang kokontrol sa iyo. Kadalasan kasi Oo. maidagdag ko lang, yung ibang ghost hunter kasi sumasakay dun sa Yung for example, kaya hindi ako pabor do sa app na pag nagbuga ng word yun, halimbawa kusina. Nasa kusina ka. Dapat kasi kung ikaw yung magtatanong, ikaw Tanong yung ka, correct, oo. nasan ka? Kusina. Yun. Ganun dapat. Or sagutin mo sa EMF. Sasagot yung EMF, hindi yung pumalo ang EMF. Ay, nandito ka ba? Parang Kasi ganun. nangyayari dun sa iba parang random lang yung mga sagot Oo. eh. Oo. Tsaka baka Tapos mamaya ikaw, hindi- akala mo yun na yung sagot, ihahabol mo. Oo. Ikaw ang makikiayon. Which is wrong. Maling approach yun. Oo. So tama yung approach ni Brother Bungo, tama yun. Mayroon pa nga akong napanood na ewan kung dito yun, yung sinasabi mo na sabi mo nga sa akin, sabi mo nga sa amin itong pangalang Greg. Sumasagot siya, Dun Greg. sa sa may Oh. anong lugar ba 'yun? Naka-spirit box ka nun, di ba? Oo. Yun, magandang example din 'yun. Pinapa-mention ko yung name na Greg, sinasabi niya Greg. Oo. Tapos meron ka pa isang minention na pangalan. Oo, pangalan Ginaya rin. Oo. Wala naman sigurong sumisigaw dun sa likod. Wala naman. Galing spirit box. Sa spirit box naman lumalabas yun. Ayan. Alright. Brother Elias, so far, ano yung mga observation mo sa ganito? Actually, tama naman yung ginawa nila. Minsan talaga kailangan maging skeptic para malaman mo yung kung talagang spirit yun, kung talagang totoo ba yung nangyayari. Kasi yung iba talaga sa totoo lang dahil sa napakarami ng mga vlogger. Yung iba nawawala yung trust nila eh. Oo. Baka isipin na content lang, ganun, di ba? Pero kung palalalimin mo, lalo na kung abandon na lugar, pumunta ka dyan, tama naman sabi ni Miss El, mararamdaman mo eh. Pero actually nakita ko dun sa kay Brother Bungo, yung may bata, totoong may bata. Naispatan ko rin yun. Tapos may babae pa, para siyang may nanay. Parang medyo payat ba yung nanay? Nandun yung spirit, tapos siguro may gusto silang sabihin. Same nung psychic na kasama namin ganyan na ganyan sinabi. Oo, talaga. Oo. Yun na. Actually, hindi naman tayo kailangan pumasok kagad sa paranormal, pero kapag nagkakatagni, nagkakapareho yung Yun kasi ang doon diba? Yun eh. Yun ang maganda kasing indikasyon doon na hindi tayo nagbubulahan. Oo. Oo. Nakatayo sila. Ganon. Gusto nilang sabihin na meron silang kailangan. So, nag-agree sila sa'yo kasi parang meron silang gustong mangyari. Kasi sa totoo lang, may psychic na kausap si Boss Greg dun sa online. Oo. Skeptic din talaga ako. Totoo ba sinasabi nito? Hanggang ngayon, biglang sinabi niya, identical yung sinabi nung psychic na nasa Oo. Galing Ayan kahit paano napapatunayan natin yung existence ng mga yan. So, Brother Elias, so far, ikaw, kahit paano, nakikita mo rin sila. Opo. So, ano ang magiging approach natin kung sakasakali? Actually, may mga spirit talagang kumukonect sa atin. Meron tama din yung sinabi ni Miss Lane. Merong spirit na nananakit. Like yung pinuntahan ko, May hostile. natulog lang ako doon. Siguro area niya yon, hindi ako nagpaalam. Para niya akong kinurot sa likod. Baka naman nakyutan lang sa'yo. Yung parang Di ba, para ang cute mo. pero masakit. Sabi masakit ko, ba? Tapos nung tinignan ko na So, kung talagang kinurot ka, kaya tapos nung masakit. sinabi kong entity siya, hindi siya spirit na tao. Oh. Tapos sabi niya, parang area niya. So, umalis ako. Tapos, hinihingi ko kung ano gusto Ay, hindi niya. ka nagpaalam. Opo. Bahay kasi yun ng isang kaibigan ko. Malay kong meron. So, ginawa ko na galing ako sa labas. Umupo muna ako doon. Parang nagpahinga.
nandun pala siya nakaupo din. Malaking entity na maitim. Tapos nung nalaman ko na, di okay na. Kailangan magko-connect ka pa talaga eh. Kailangan kumunik ka. Malaman mo kung ano yung gusto nila. So, pinaka mahirap yung mga demonic na. Yun ang pinaka mahirap na. Ikaw ba, Brother B, wala pa kayong na-encounter ng demonic type? Yung nababalibag ng kung ano-ano. Yan, yung best friend nito si Donski. Hindi, ibig sabihin, ako, pangit man pakinggan na, parang gusto ko talaga. For the sake na, hindi para Pero ano yun, i-content, parang, pero delikado yun. kasi gusto ko kasing malaman hostile yung truth tungkol dun eh. Kasi kasi more on scientific side kasi ako. Hindi ako may third eye. Iba kasi ang approach na may third eye. Kasi sometimes, sa mga nag-ghost hunting din, aminado din ako na yung bias natin sa investigation nandun kasi eh. Ang hirap labanan nun dahil kasi nandun ka sa lugar, kung ano yung marinig mo doon, isip Parang mo multo na agad. doon ka nasasandal eh. Oo. Which is wrong. Pero sabi ni napanood ko yung guest mo si Sir Jaime Licao. Oo, si Sir Jimmy. Sabi kailangan labanan talaga yung personal bias. Hindi. Totoo yan. Ano yun ang hanggang ngayon ini-struggle ko pa rin. Kasi pag nandun ka, syempre nag-effort ka doon, gusto mong may resulta. Oo. 'Di ba? Tapos, tama, dapat nilalabanan natin yun. Dapat naging fair and square muna. Kaluskos lang multo na sa'yo. Oo. Pero hindi ko sinasabing namimeke yung nagsasabi nyo. Talagang, kailangan lang talagang paglabanan yun. Yung mga ganung bagay. At least, meron tayong panauhin na talagang actually si Sir Jimmy sa totoo lang. Sayang, hindi ko na-meet bago siya napasok sa paranormal napaka-skeptic niyan eh, ha? Abay, ano rin yan totoo ba yan? Mga ganun yan eh, ha? Doon naman kasi nag-i-start lahat dapat eh. Bago niya napatunayan na, totoo naman pala. Ayan. Pero scientific talaga yung approach din niya, no?